si Yel Cast. Hello, Yel! Good morning! Diyan sa inyo madaling araw ba ngayon Opo. doon? Oo. Hi, Yel! Kumusta na? Mabuti naman po. Oo. Anong oras na dyan ngayon, Yel? Ano po, 5:26 Ng ng umaga. umaga po. Oo, sa South Africa. Ay, bago tayo magkwentuhan doon sa dinaluhan nyo dyan, oo, na exhibit. Yel, kamusta naman ang weather? Malamig po. Malamig. Malamig. Ayun. Mabuti pa dyan. Oo. 11. Mga 11 po, 11. Ganun. Yes. O ilan sila? Oh. 4 sila. Hi, sir! Hello po Kamusta? sa Ay, inyo. 4 kayo dyan. Pwede Hello ba, po. Yel? Oo. Hello po. Ano naman, pakilala mo naman yung mga kasama mo na kami ay nagagalak. Proud kami dahil na yung sining, ay talagang naitatanyag sa ibang bansa. Please introduce yung mga kasama mo, Yel. Sige po, ito po si Sir Aris Bagtas. Aris Bagtas po, I love po. Hi! Kasama po niya ang kanyang anak po. Lahat po kami artist from Bulacan po. Then ang kanya pong anak si Dale Bagtas, taga Bulacan din po. And then ang kapwa po, Patanggenyo si Remo Balinton po. Good morning po. Good morning. Ayun. Aris, Dale, and Remo po. Ayun. Mm, Pwede bang malaman namin from you, kung sino man sa inyong 4, bakit kayo nandiyan sa South Africa? Para po ipakita yung Philippinism o sining ng Pilipino. Gusto namin ibahagi po yung painting ng mga artist galing Pilipinas Mm-mm. na ito yung ating ebidensya na ang sining ay buhay na buhay at nagpapakita ng kultura rin natin at mga kagalingan ng Pilipino sa pamamagitan ng sining. Oh, wow. Oo. Bali, 4 sila dyan. Kailan po kayo, nagpunta dyan? At hanggang kailan kayo? Dumating po kami rito noong April 19. Okay. Almost 2 days kaming nasa biyahe. Malayo din po dito sa South Africa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang So, balik po natin. hanggang kailan po kayo dyan? Hanggang May 2 po. Uwi na May. po kami ng Pilipinas sa May 2. May Ayun. 4 po nasa Pilipinas na kami. Oo. 2 days po biyahe. Opo. So in those days po, ano po yung ano pong programs yung isinasagawa nyo dyan o yung events po? May events po tayo dito. Una po, isa pong event namin dito is nagkaroon po tayo ng art exhibit, Philippinism. Tayo po yung unang Asiano na pag-exhibit sa Japet Art Center, University of Pretoria. Oh. Then meron din po tayong nangyari na art workshop nung last Sunday po sa Philippine Embassy kasama mga art community, mga Filipino community, mga friends from embassy. And mamaya po is meron po tayong art workshop sa mga bata sa University of Pretoria, Japet. Oh. Doon po sa mga bit-bit ninyong mga artwork, mga sir, ano po? Gaano karami yon at so far ano talaga yung mga para bang yung mga curious yung mga nandoon na nagtatanong ano yung mga artwork na yon? Bali, utik sa 10 kaming painting na dala. Ang tinatanong nila, paano yung ginagawa namin kasi mga dala po namin may texture. Mhm. Tapos yung kay El naman po ay may tula. Kay Remo po at saka kay Dale parehong may texture tsaka yung mga abstract expressionism. Ang akin naman po yung everyday life ng Pilipino, yung mother and child, kagalingan ng Pilipino. Paano nakakatulong sa pamilya yung ginagawa ko. Yun, doon sila na-excite kasi halos magkahawig din po yung kultura nila at kultura natin. More on ethnic po siya. Oo. Sa pamamagitan po ng mga likha po ninyo ay mas lalo hubang nadidevelop yung friendship, sir, dahil dun sa ating mga kultura na gawa po naman ninyo. Ako po, ito po yung tulay siguro ng kasi yung mga artist din po pumupunta lang tumitingin din ng gawa namin. Tapos bumisita rin kami sa isang art fair, sa isang hotel na para ma-meet yung mga iba-ibang artist dito na gumagawa rin ng kanilang sining. Doon namin nakita na
yung kulay, tapos yung subject ay nahahawig sa atin. Ang nagiging pagkakaiba po yung technique. Meron tayong technique na wala po yung technique nila. Yun yung maganda. Pero ang maganda po, nakita namin yung development ng art dito mula sa kanilang art materials. Kasi ang dami na po namin pinuntahang art materials. Nag-enjoy po kami. Marami kaming binili. Oh. Talagang paraiso para sa amin. Kaya nagbilihan kami. Ang dami nilang art materials na Talaga. minsan hindi nakikita sa atin. Oh. At ang pinakamaganda rin, marami silang gawa na maa-amaze ka dahil yung hinuhugot nila from the culture talaga nila. Doon ko nakita na mas lahat ng artist nila dito, yung effectiveness ay nahandoon sa roots ng pinanggalingan din nila. Ngayon pupuntahan po natin kasi kanina nabanggit nyo po na meron kayong gagawing workshop. Ilan po yung expected ninyo na audience? Hindi po namin alam parang ang sabi sa amin ng 30, baka po madagdagan ba. Tapos local po dito. Hindi namin alam kung sino yung darating ng mga sila pa ang nakikipag-usap yung embassy po eh. Pero nitong isang natin, mga 30 rin yung inabot natin. Yung mga dumating na Pilipino. May lahi din po. May mga friends from embassy po. May mga Korean. May ganon. May Japanese tsaka parang mga local po dito. So, na-invite nalaman nila, nagpunta ho sila. Yung iba mag-asawa, yung magnanay. Walang edad po yung dumating na lahat po kasi welcome. Oo. Simple para sa lahat ang art po. Ano ba yan? Sila mismo, may asosasyon ba o ang embahada ba natin ang nagpapunta sa inyo dyan? O meron bang isang organization na nag-invite talaga sa inyo para pumunta dyan at mag-exhibit? In-invite po tayo ng embahada ni Ambassador Noraline Baha. Gusto niyang ibahagi daw kasi yung art natin dito. Si Ma'am Noraline, matagal na naming nakakasama mula Germany pa 2004, tapos sa Switzerland. Ganun po ginagawa niya. Kung saan po siya malipat, nag-i-invite po siya ng mga Filipino artists para makilala niya at maipagmalaki ang sining ng Pilipinas. Ito po yung project din po ng Kunst Filipino with the help of founder Berilio Quezon, na ang goal po niya, 3 times presidential award din po siya. So ang goal po niya is ikalat or ipalaganap po ang sining at kultura ng Pilipino saan mang lupalo po ng mundo. So isa biyahe 5 po. So kami po kailangang grupo na umiikot po sa iba't ibang part ng mundo para bahagi natin yung sining ng Pilipinas po. Pagkatapos po ba dyan sa Pretoria, ay saan ang punta nyo? Uuwi muna kayo ng Pilipinas, pagkatapos ay may pupuntahan ulit kayo na lugar? Meron pong ibang grupo, pero plan po siguro next year is art fair or may plan po na Budapest. Sa part ng Europe naman po. Yan Austria. Pero pwedeng iba pong part, hindi po kaming artist, pwedeng iba pong grupo. So depende po sa mapag-usapan po. Ayun, oo. Ano ba ang karaniwan sa mga pinupuntahan ninyo? Ano yung mga karanasan na talagang hindi nyo makakalimutan, lalo na nakikipag-usap kayo sa kanila o sila man ganun din sa inyo? Ano yung mga karaniwang matatandaan mo pagka eto nung nag-exhibit kami sa South Africa, ito hindi ko malilimutan. Can you tell us about it? Yung pong yung sa apartheid na museum, doon po kami medyo nagandahan at saka na-feel namin talaga yung kultura ng pagkasimula ng South Africa, ang kanilang mga tradisyon. So, ang iba po naman sa mga ibang bahagi ng kanilang lugar dito sa South Africa ay napapansin po namin na mas marami po ang mga sculpture na ginagawa nila at saka suportado po ng gobyerno ang mga sining dito at kultura. At kahit po saan kayo pumunta ay may makikita kayong mga artworks sa mga kalsada, lahat po. Medyo talaga pong kakaiba po itong South Africa na akala natin ay disyerto lang na puro jungles. Pero napakaganda po ng South Africa at ang kultura at sining nila ay
talaga pong umuusbong dito dahil suportado sila ng gobyerno at tinatangkilik nila dito talaga ang mga sining. Sa Pilipinas naman po ay ganun din naman. Kaya lang po ay mapansin namin na talagang umuusbong po dito ang sining at kultura. Nakakatuwa naman. Ano? Kayo po, ano po ang pakiramdam po ninyo na kayo po ay napili o naimbitahan po dyan sa South Africa? Kami po ay lubos po kami nagpapasalamat, lalong-lalo na po kay Tito Berhilio Quizon, ang founder po ng Kunst Pilipino, at kay Ambassador Noraline Embaha. Kasi po, isa po sila sa sumusuporta po ng sining ng Pilipino natin at para po maipalaganap yung kulturang atin. Kasi po, kung wala po sila, wala po kami dito at sobrang maraming salamat po sa suportang palaging binibigay niyo po sa amin. Sobrang thank you po na malaki pong oportunidad po nito sa amin na maipakita po yung sining at galing po ng Pilipino. Yung po ba, mga sir, na mga dinala niyong artwork dyan, ano ho yan? Pwede na rin bilhin o ano po ba yan? For exhibit only? Pwede pong bilhin. Actually po may mga nabili na pong mga artwork. Tapos may ginawa kaming collaboration, kaming apat po gumawa, may bumili pong taga Zambia. Tuwan-tuwa ho siya. Nabili niya ho yan kasi apat po yung gumawa doon sa isang painting. Na pag tinignan nyo, isa po yung painting. Tapos mga dignitaries po yung dumating. Mga diplomats po ng iba't ibang bansa. Po. Nice. Kaya po napakahalaga po nun ibahagi, makita ho tayo, makilala kami. Ambassador po ng iba't ibang Yun bansa. yung maganda. Talagang kaya tinatawag na tulay ito para sa lahat. Kasi ang artist po ay laging nagkukwento ng painting. O kinukwento ng painting ang kanyang pinanggalingan. Yun ang papel po ng artist. Isa po itong kasi talagang history. Kung history po yung pinag-uusapan, kasama na po kami bilang isang history ng Filipino artist na nakarating dito sa South Africa. Madama po namin yung sarap at ganda ng pagtanggap dyan ng embahada. Ang suportang binigay. Mula po paglabas namin ng airport, nakasundo na sila sa amin. Lahat po ng lakad namin kasama namin. Sa official visit po siya. At kami po ay busog-lusog. Talagang hindi kami pinapabayaan sa busog. Kaya kayo po ang aayaw. Nasabihin nyo, ano ba gusto nyo? Okay na po kami. Okay na po kami. Kami, yun mo yung napakasama. Tapos lagi pong kasama yung ambassador kasi proud siya na ang Pilipino ay isa sa pinakamagaling. Kaya ho pati yung ambassador natin dito, alaga nila yung mga Pilipino. Yun ho yung ambassador nga po kahapon kakwentuhan din namin, kinukwento niya yung mga dumadaong pong si Perer. Inaakyat daw po niya yung barko talaga, tinitingnan niya yung kalagayan ng mga Pilipino doon. Mabuti kung ganon. One last na lang po. Ano yung masasabi niyong pinaka-challenge sa inyo? Kasi kung saan-saan kayong bansang napupunta, at pinipresent po, kayo po ang kinatawan ng Pilipinas pagdating sa pagpapakilala sa sining natin. Ano yung naranasan ninyo naging, the biggest challenge para po sa inyo? Siguro po yung una yung pagpapadala ng artwork. Minsan ito kasi suportado mula po sa Pilipinas, naka-create na yung painting namin, nauna pang dumating dito. Sa ibang lugar kasi po, yung katulad ng biyahe namin nila year last 2023, dala po namin lahat ng artwork yung mga panlaban nilang dalawa, ni Dale at ni Yel. Dala po namin yun. Ilan yung exhibit natin? 6 countries po yun. Yun yung challenge, yung magdala, Mag-unat ng artwork. mag-unat ng artwork. Pero pag nahandun na kayo, hindi nyo nararamdaman yun. Pagdating nyo sa Pilipinas, tsaka nyo maramdaman pagod kayo. Pero pag nabili yung painting nyo, kahit pagod kayo, yung ngiti nyo hanggang tenga. Yun po yun. Kasi yung appreciation Tsaka ang laki ng doble, mas malaki yung doble o doble ng benta ng painting. Pero ang pinakamaganda po at epektibong paraan para dun sa challenge na yun, mabili yung artwork namin
at ma-display sa bahay ng mga foreign Mm-mm. yung artwork ng Pilipino. Isang Oo. kaligayahan, yaman namin po yun. Yun po. Ayun. And yung challenge din po minsan is sample, ito po medyo kukonte kasi sobrang supportive dito ang embassy. Yung pong sample ng part ng ipunta kami ng Europe, may support din po pero ano po yun, self-funded po talaga yun. So, mabigat po is almost 12 cities din aming inikot. So, pero with the help po, for example, like mga organization natin, like Knights of Rizal po from Italy, kina Sir Carlos Simbilio, kina Tito Rene, tumutulong po sila, nagsusupport po sila na even pagdadala ng artwork o pagsundo po sa amin. So, kada biyahe series po is iba't iba po ng challenges. Minsan sa financial, minsan sa artwork, minsan po din po sa temperatura kasi kailangan po natin mag-adjust. So, halo-halo po. And good thing naman po, tayo po mga Pinoy is kahit pa po anong sitwasyon is kailangan nating labanan, kaya natin pakita na Pinoy tayo, malikhain tayo, matatag po tayo. Saka po ano yun yun ang maganda po, sinusundo ka sa Belgium po, may isang pamilya din na kapatid ni Tito Ber. Ay, bali 3 po yung pamilya sa Belgium. Sila po yung sumusundo, dala nila yung kotse nila, nag-a-absent po sila. Oh. Kasi po ang dami namin dala. Kailangan 3 kotse po ang susundo sa amin sa train. Sasakay po kami ng train. Ay, ano? Tapos, yun papakainin kami. Ang maganda po doon, yung pamilya Arevalo, pamilya Quezon, at Baturi, ang gagawin po, parang hindi na kayo mamimili. Itatanong na lang anong size nyo, anong size ng anak nyo. Lahat po, para silang Diyos, yun yung pinakaganda. Kompleto na po yung damit, kompleto na sapatos namin, pati jacket namin. Ganun talaga. Oh, wow. Tapos sa Germany, yung sa pamilya naman nung manager namin, si Tito Ber, ganun din. Lahat naman ng pamilya, lahat ng community nila, darating ho doon, magse-celebrate, magpapakain, magluluto sila, may chef silang kaibigan. Ganun din. Tapos lahat po dumarating din, may regalo na agad sa amin. Talagang gustong-gusto nila na may Pilipino dumarating doon. Ang ginagawa din namin, nagbibigay din kami ng maliliit na artwork namin bilang sa lahat ng pinanggagalingan namin, bilang kapalit. Salamat po. Na kami ay tinatanggap nila bilang pamilya, hindi lang bilang Pilipino, kundi pamilya yung pagtanggap. Yes. Napakalaga po nun kasi ang challenge po yung minsan, hanapin niyo yung lugar, mag-train kayo, hindi ka naman nasa Pilipinas. Ang hirap po na yung lamig, kalaban nyo, madaling araw kami naglalakbay. Minsan hinabot kami ng tree, yung lamiguna tree, para pag nakasalamin siya, hindi ko kami kita. So dahil sa talagang kape ho dapat yung katapat namin, mga ganun. Yun Mahirap po kasi yung funding ho sa amin galing pang aeroplano. Minsan may maliliit na sakayan mula parang Belgium to Germany, yung Paris po, papuntang Florence. Maganda po pero ang laking pera kaya kailangan mabigyan po kami. Kaya ang ginagawa namin, lahat po ng galing na meron kami, ilabas na. Todo na to. Yun na po yung labanan. Todo na to. O siya, baka meron pa po kayong gustong batiin. Shout out mula sa inyo. Sa Virgilio Quezon ng Cons Pilipino, maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. At kayo po, Sir Ber, ay magpakalusog at malapit na po rin kaming umuwi dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Ako po, ang pamilya ko sa Giginto, ang anak ko, Yuri, Aaron, SP at ang nanay Iday ko, maraming salamat sa lagi niyo pong suporta at tiwala bilang isang tatay at anak ng aking nanay. Ako po is ang pamilya ko po, tatay ko, inay ko sa Bawan. Mga kapwa ko artist, Artilikha, Arte Bawan. At sa lahat po sa embassy po, University of dito po sa embassy sa Pilipinas sa South Africa, sa Pretoria po. At sa lahat po ng artists sa buong Pilipinas, yun po. Huwag po kayong matakot, huwag ipaglaban lang po natin or huwag po tayong mahiya na ipagbahagi ang sining at kultura ng Pinoy. Hindi lang po sa Pilipinas kundi sa lahat ng sa lahat ng lupalop ng mundo. Ayan. Unang-una po, maraming salamat po Radyo Agila. Welcome po. Ambassador Noraline Baha and Tito Virgilio Quezon ng Cons Pilipino. Maraming salamat po sa suporta sa amin.
at maipakita po namin yung sining at galing ng Pilipino. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Opo. Salamat po Opo. din sa inyo sa Radyo Agila at kami bahagi ng inyong programa. Opo. Sa Salamat programa din po po sa ito, inyo. palagay ko marami pong na-inspired sa kwentuhan natin na ito. Lahat po palagay ko bukas artist na o mamaya. Ang sarap po, di ba? Pag artist ka, nagta-travel ka pala. Yun ho siguro yung isang goal na pinakamagandang madidig ng Pilipino. Ang Pilipino pang global. Yun ho ang tandaan ng lahat ng artist na nakikinig sa amin ngayon. Kami ang magiging daan nyo at magiging inspirasyon nyo bakit ang Pilipino ay magagaling sa lahat ng larangan. Yan. Proud tayong mga Pilipino tayo. So, good luck po sa inyo, ha? Fighting! Fighting! Sabi nga nila. Ingat po! Oh, Opo. maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat! Ingat po. Good morning! Ingat! Thank you, Julie. Opo. At saka pagka nagkaroon kayo ng time, bumisita naman kayo dito sa Radyo Agila para live natin silang makasama. Sige po. Sige po. Oh, alam ni Yelcast po yan dahil sa madalas dito yan sa amin. Ayan. Salamat, ingat kayo. Artwork Bye-bye. namin. Ayan. Sige po. Sige po. Salamat po. Bye-bye Salamat po. po. Bye-bye.